Ay, buhay mga boss! Ano ba naman ang buhay natin sa Canada? Yung boss ko, palagi na lang ako nakikita. At palagi na lang ako inuutusan. Ang bihira. Lalo sa atin sa Pilipinas. Hindi talaga ako nabili dyan sa 7-Eleven. Napakamahal ba? Hindi ko kaya. Wala akong pera. What's up mga boss? What's up mga boss? Check it. What's up mga boss? What's up mga Check it. boss? What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras na to mga boss. Kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Martes dito sa amin sa Canada. At mag-aalas 9 na ng umaga. Tama ako dyan. Kasi ngayong araw na to mga boss, hindi ko inaasahan. Day off ako sa IGA sa aking full-time job bilang isang panadero. At nagbibigay ako ng oras sa aking second job, ang aking part-time, ang 7-Eleven syempre. Kahapon kasi hindi ako tumingin ng schedule ko sa 7-Eleven. Kasi nagbibigay ako ng schedule doon. So inaasahan ko na kung ano lang yung binigay ko, posible pa na mabawasan. Kasi nga, dahil kumpleto naman kami doon, kaya sabi ko, kasi sabi ng boss ko, ibigay niyo yung mga gusto niyong oras. Tapos sila na yung bahala kung ibibigay ba nila lahat o babawasan. So sanay na ako na laging binabawasan. Minsan 4 days yung binibigay nila 3 days, minsan 2 days. Sabi ko, okay lang ganyan. Kasi part-timer lang naman. Kami, meron talagang full-time doon. At kahapon, pagtingin ko ng schedule, nakita ko ang dami kong oras. Sabi ko sa boss ko, totoo ba yan na marami akong oras na ngayong week na to? Marami kang ibinigay sa akin. Sabi niya, oo, kasi kulang ako sa tao, ganyan. Merong hindi papasok ng isang linggo, ganyan. So, ako yung nag-cover doon. At so, tagal-tagal ko na bilang part-timer sa 7-Eleven. Almost 1 year na ako doon eh. Ako na yung isa sa matagal na part-timer doon na inabot na ng ganun na mahigit 1 taon. Mahigit 1 taon na ako doon eh. Kasi yung ibang Pilipino doon, halos nauna na ako sa kanila. At ngayon ko lang nakita na nagkaroon ako ng schedule na ganun karaming oras ko. 5 days yung part-time ko. So nagpapasalamat naman ako kasi hindi ko pa yun experience. Nagtunog yung alarm ko, nauna pa ako sa alarm ko eh no. 8:50. Oh, di ba? Sabi ko kanina, alas 9 na. Hindi ko kasi chinik yung oras ko, yung pala nakaset ako ng alarm. At ayun lang mga boss. Let's go mga boss. At ako'y baka malate na. At gusto ko muna pong magpasalamat. Maraming salamat po sa lahat po ng mga bagong nag-subscribe sa JP Noy TV. Maraming salamat po talaga. At sa mga nag-follow po sa aking TikTok account, ang JP Noy TV, maraming salamat po sa inyo. Alam ko po na hindi ko na po kayo isa-isahin. Basta masasabi ko po maraming salamat po sa inyo. Nawa po ay patuloy po ninyo akong suportahan sa aking YouTube channel, sa aking TikTok, at sa aking Facebook page, ang JP Noy TV. Maraming salamat po talaga sa inyo. Nawa po ay dumami pa po ang aking followers sa
TikTok, sa Facebook, at dumami pa po yung aking subscribers sa aking YouTube channel. Maraming salamat po ulit talaga sa inyo. Salamat po. Kaya po ako ay patuloy na ginaganahan at laging masaya. Kayo po ang aking inspirasyon. Kayo yung mga subscribers ko, mga viewers ko. Maraming salamat po ulit sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo. Para makasama ko rin kayo dito sa Canada at makita ninyo kung paano kami mamuhay dito. Hindi ng mga iba nating kababayan. Ayun mga boss, isa yon mga boss sa mga napakaganda dito nangyayari sa aming mga Pilipino. Na kapag summer, maraming activities mga boss. At pagkatapos ng summer league na pagdayo namin sa ibang town, may gaganapin naman kami dito Fiesta ng Nayon dito sa aming town mismo na yung mga boss, ang Chetwynd, British Columbia. At para makita nyo rin na dumadami na kami mga Pilipino dito sa Chetwynd. At ang balita pa namin ngayong taon na to, bago matapos ang December, mas marami pang Pilipino ang darating dito. Halos lahat ng mga parating dito ay mga estudyante na mag-aaral sila dito sa Northern Lights College mga boss. Kaya masaya kami dahil dumadami na kami. Mas masaya, mas marami, di ba? Ganun naman talaga tayo mga Pilipino Para kapag may mga activities na kagaya nito, mas marami ang makikilala natin mga kababayan natin. At malaking tulong yon para sa ating lahat na nandito sa ibang bansa, na iwas homesick, iwas stress sa trabaho. Alam niyo yung mga boss, at nagkakaroon ng magandang bonding ang mga Pilipino dito na hindi magkakakilala. Pag may mga activities, doon nagsisimula yung pagiging magkakaibigan ng bawat isa. At doon na rin mabubuo yung pagtutulungan, di ba? So napakalaking bagay nun na meron dito mga activities na ginaganap tuwing summer. Mga boss, hindi ko na napakita sa inyo yung lugar dahil sa kadaldalang lang mga boss. Ano tayo? Baon ako. Kala nyo sira na naman yung isang pump namin mga boss Ginagawa na naman nila yung isang pump. Sira siguro yan. Dito na ako mga boss, mamaya na ulit. Lumabas ako saglit mga boss. Meron kaming coffee break Sasalinan ko ng power steering fluid mga boss. Wait lang. Magsasali na ako ng power steering fluid mga boss. Konti na lang kasi.
tinutuko pa sa ulo yung ano eh. Yung pintuan ng hood eh, no? Eh gulat nga ako eh, 9 to 5 ako ngayon eh. Gago ka, sinabi ko nga sa'yo, di ba? Paggabi. Aga ko nga dun eh. Kitchen. Oh boss, good morning. Aga ko nga dun eh. Kitchen. Kasama ko si Jason. Si Jason, hindi na si Jason. Oh, thank you. Pero sa ano siya, sandwich? Sandwich. Mga boss, punta muna tayo ng IGA. Kaya bibili ako ng boss ko ng saging. Pinabibili ako ng boss ko, mga boss, para kainin ko daw. Hindi mga boss, pinabibili niya ako ng saging sa IGA at yun ay paninda namin mga boss. Ang gusto niya lagi daw presyong paninda. At wag daw ako bibili ng sobrang dami. Kasi para daw hindi mabulok. Kasi pwede naman daw akong bumili anytime ulit. Tapos yung pinabibili niya sa akin, yung medyo green pa. Tapos konti lang daw bibilin ko ng medyo hinog na kasi hindi naman daw mauubos lahat yun. Tama nga naman yung boss ko, ano? Bihira, inutusan pa ako. Hindi okay lang mga boss, inutusan naman talaga niyan ako pag kulang na yung paninda niya. Sinasabihan niya ako, bili ka ng, kasi tinitinda namin doon sa 7-Eleven, saging, mansanas, orange. Pinabibili niya ako sa IGA. Ito ako. Ayan mga basa. Ito na ako. Lapit ako sa IGA. Tara mga boss. $6 lang nabili ko mga boss, pero ang dami na. Tapos alam nyo mga boss, $6 lang to ha. Ang dami nito, siguro mahigit siyang ano, 4, 8, 10, 12, 13, 14 na peraso ng saging. Tapos nabili ko lang ng $6 something lang. Napakadaming 7-Eleven sa buong mundo mga boss. Kahit saan yata ang bansa may 7-Eleven na ba? Sabi niya, huwag mo kalimutan yung resibo ha. Sabi ko, boss, mamaya hindi bayaran sa 7-Eleven yan. Takot din eh mga boss. Ayaw din mag-abono eh. Sige mga boss, tayo.
na ako sa loob mga boss. Hoy. Ay, buhay mga boss! Ano ba naman ang buhay natin sa Canada? Napagod ako ngayong araw na to mga boss. Yung boss ko, palagi na lang ako nakikita. At palagi na lang ako inuutusan. Ang dami-dami naming part-timer doon. Ako lagi inuutusan, pambihira. What's up mga boss? Mga boss, pauwi na tayo ngayon. Ay, Diyos ko po. Thank you Lord. Nakatapos na naman ako ng isang araw sa trabaho. Uwi na tayo mga boss. Gutom na ako. Laki ng tubo nila ang laki ng tubo nila sa saging mga boss. Yung pinabili sa aking saging ng boss ko sa IGA, binili ko ng $6 mahigit. 13 piraso. Tapos ang benta niya nun, bawat isa $2 mga boss. Diba? Doble ang tubo niya. Ang mahal talaga ng tinda sa 7-Eleven, ano? Lalo sa atin sa Pilipinas. Di talaga ako nabili dyan sa 7-Eleven. Napakamahal ba? Di ko kaya. Wala akong pera. Di mahal naman talaga mga boss pagka 7-Eleven ka bumili. Bakit mahal? Dahil 24 hours silang bukas. Di rin yung reason mga boss. Mahal talaga sila magbenta. Pero magkaganon pa man, bakit maraming bumibili, di ba? Bakit tinatangkilik pa rin ng mga tao yung mga paninda nila kahit mahal, bumibili pa rin sila, di ba? Kasi dito mga boss talagang 7-Eleven lang talaga yung convenience store na lagi nilang binibilhan. Itong Chevron, marami din diyang nabili, pero mas marami sa 7-Eleven mga boss. Dito kasi sa 7-Eleven mga boss, may mga tinda silang iba't ibang pagkain. Tulad dyan, yung ginagawa namin. Meron silang fried chicken, meron silang potato wedges, tapos kaya madami din silang customer kasi yung gasolinahan, yung Petrogas. Totoo bang
May napanood akong video. Sabi doon, bakit daw walang washroom sa 7-Eleven? Pero dito sa amin meron. Meron dito na washroom. Siguro sa ibang 7-Eleven store siguro wala. Tulad ng Pilipinas, wala namang washroom para sa customer, di ba? Walang ganoon.